Sa biyahe ko mula Iloilo City papuntang Rojas Capiz ay nadaanan ko itong lumang tulay sa lalawigan ng Dao na ayon sa nakausap kong isa sa mga residente, ito ay mula pa raw noong panahon ng mga Hapon. Panahon pala sa Hapon? Isang buwan pa lang ang nakalipas nang mapabalitang isang tulay sa Isabela ang bumagsak. 1.2 billion pesos. Yan ang nagastos para sa bagong-bagong tulay sa probinsya ng Isabela na isang buwan palang binuksan, bumigay agad. Bakit? Sino ang dapat managot? Di ba't nakapagtataka na minsan ay di mo sukat akalain na ang mga lumang infrastruktura na ginawa pa nung unang panahon na kagaya ng tulay na ito ay mas matibay at nakatayo pa hanggang sa ngayon. Ang mga ganitong tulay kasi ay maituturing na nating historical site o yaman ng ating kasaysayan. Binuksan sa publiko noong 1875 ang tulay na no'y tinawag na Puente de España na siyang nagduktong sa Intramuros at Binondo. Dahil sa tulay, dumaloy ang iba't ibang oportunidad para sa paglago ng kalakaran ng syudad. Pero nitong Setyembre, sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Manila at ng kilalang developer na si Ginoong Jerry Acosar, binigyan ng bago at naaayon sa kasaysayang disenyo ang Jones Bridge na sumisimbolo rin sa pagkakilanlan ng syudad ng Maynila. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tulay na ito na makikita dito sa lalawigan ng Capiz at tila ba ito ngayon ay napapabayaan na? Probinsya ng Capiz ay mayaman sa kwento ng tradisyon at kultura. Mga nagagandang tanawin gaya ng mga beach, ecological parks at mga lumang simbahan na ginawa noon pang panahon ng mga Kastila. Pero higit sa lahat, kilala sila sa mga yamang dagat, kaya sila tinaguri ang the seafood capital of the Philippines. At sa aking pagsasaliksik, ang Balukuhan Bridge ay may habang 20 metro at may lapad na 4.40 na metro. Walang eksaktong taon na binigay sa kung kailan talaga ginawa ang tulay na ito. Pero isa lang ang sigurado na ito ay itinayo nung panahon ng mga Amerikano bago pa man tayo sinakop ng mga Hapon. And that would be in between 1898 to 1946 o mahigit kumulang sa 48 taong kolonisasyon ng mga Amerikano sa ating bansa. At alam nyo ba na ang Balukuhan Bridge ay ginawan pa ng selyo o stamp na nagkakahalaga ng 7 pesos? Makikita na lang siguro natin ito sa mga philatelist o yung mga tao na ang hobby ay mangolekta ng mga lumang postage stamps noon. Ang paggawa ng tulay ng mga Amerikano ay bilang para sa pagpapalawak ng daan o sa ikakaunlad ng isang bayan na nasasakupan nila. Dahil ang totoong purpose ng tulay ay para sa mobilisasyon ng mga supply na pagkain, armas at tropang militar. So isipin nyo ilang tangke at mabibigat na sasakyang pandigma na ang dumaan dito sa tulay na ito. Maraming hiwaga ang nababalot sa ilang mga tulay natin dito sa Pilipinas. Andiyan yung may white lady sa tulay at yung kailangang bumisina ka pagdadaan ka ng may sasakyan, lalo na sa gabi. Pero may kwento na talagang tumatak sa atin. Ang isang rason daw kung bakit matitibay ang mga tulay noon ay dahil may inaalay daw na mga bata o buhay ng isang tao sa paggawa ng isang tulay.
Bagamat ito ay isang urban legend lamang, sa tingin niyo mga ka-wonder, may katotohanan kaya ang ganitong mga kwento? Sa Facebook page ng Capiz Tourism and Cultural Affairs, nakalagay sa isang post nila na ang Balucuan Bridge ay kinonvert at ginawang municipal flower garden na panghalina sa mga biyaherong papasok sa bayan ng Dao. Ngunit ibang-iba ito sa estado ng tulay na nakita ko sa personal. Unti-unti nang kinakain ng lumot, nagkakaroon na ng mga bitak at nasisira na. Sa kabila ng modernisasyon, ang mga kapitbahay nating bansa sa Asia gaya ng China at Japan ay puspusan pa rin ang ginagawa nilang pangangalaga sa kanilang mga historical sites. Sana ma-share ninyo ang video natin ito para makarating sa LGU ng Capiz at sa National Historical Commission of the Philippines. Kung makapagsalita lang ang tulay na ito, natitiyak kong marami itong ikikwento sa atin, lalo na sa buhay ng mga taga-Capiz noong unang panahon. Sana mapangalagaan ang Balucuan Bridge dahil ito ang maging pamana sa mga bagong henerasyon at magsilbing alaala sa kung gaano kayaman ang ating kultura at kasaysayan noon. Itag nyo na rin pala si Maring Jessica Soho para mas malaman pa natin ng malalim ang kwento ng Balucuan Bridge. I-KMJS mo na yan, ka-wonder. Hanggang dito na lang muna tayo ulit. See you on our next adventure.